At mga hindi pa nakasubscribe dito ha, reminder lang ito. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo. Kasi para lagi kayong updated sa ating mga balita, and at the same time, ma-notify ang inyong mga cellphones kung nagla-live na tayo. Okay? Kagaya nito, nagla-live tayo, wala tayo sa studio, nasa labas po tayo nagla-live. Okay? Kasi hindi pa ako inaantok eh. Ayan, sumasakit yung leeg ko, guys. Sige. Subscribe, follow Don Mar TV. Subscribe sa mga hindi pa. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Si Mato Bato po ay in-interview dito sa New York Times. Okay? At isa sa mga revelasyon niya, no? Siguro tinanong siya, hindi na raw niya matatandaan kung sino yung mga ginorgor niya. Kasi halos 50 katao ang kanyang ginorgor na inutusan raw siya dito ni former President Duterte. Okay? At that time, mayor pa naman si Duterte, no? Ang code name raw ni Duterte ay si Superman. Very obvious na gawa-gawa talaga niya. Okay? So unang-una, hindi talaga ako maniwala. Sabi pa nga ni former President Duterte, why would I hire ng isang Matobato na pwede ko naman utusan ang mga kapulisan? Di ba? Oh, sa ganyang logic pa lang, wala na. Di ba? Tapos na kaagad. Bakit mangangailangan siya ng isang Matobato? Yung mukha pa ni Bato-Bato, hindi pa mapagkatiwalaan. Kung sa pulis ko iutos ito, mabilis, tsaka formal pa, legal pa. Di ba? So, tama nga yung nag-comment kanina. Si Bato-Bato kinuhang witness sa tabi-tabi lang. Di ba? At sabi pa dito ni Matobato na meron raw siyang salary na 5,000 pesos. Di ko lang alam ha kung per week ba ito, per day, o sa isang buwan. Okay? Meron na siyang 5,000 na salary noon nung nasa Davao pa. At iba pa yung sobre na every na magurgur niya yung utos. Sa akin, di ba? Kung matatandaan nyo, I don't know if I'm right or I'm correct, pero wala akong matatandaan na may sinabi siyang may sobre nung time na in-invite sa Senado. Nandun pa nga si Cayetano. Sino pa yung mga nag-question sa kanya, di ba? Marami yun. Wala siyang sinabi na may sobre na every na mga makagurgur siya sa mga utos, bibigyan siya ng sobre na may pera. Ako hindi ko maniniwala dito. Tapos, ang isang pinakamatindi dito, kasama raw si Laila de Lima sa listahan niya na ipagurgur. Talagang gusto nilang ipalabas na si former President Duterte ay may galit kay Laila de Lima. 'Di ba? Para i-connect. Sino kaya ang naggawa ng script nito? Kasi hindi ito nabanggit noon eh. Miss E, mega love shoutout sa lahat ng OFWs, DDS Warriors Moderators. Ayan. 'Di ba? Nakakatawa nga eh. Inaabangan raw nila itong si Laila de Lima kapag pumunta na ito sa quarry sa Davao. Meron kasing quarry dyan eh. Kalimutan ko yung pangalan ng quarry. Doon raw nila igurgur si de Lima. Pero hindi raw sila nagtagumpay. Hindi raw sila nakalapit kaya hindi raw nila nagurgur itong si de Lima. Ganyan ang script nila. Okay? So ang question ko dito, bakit lumantad na naman ngayon si Matobato?
Yan ang malaking tanong eh. Meron bang nag-utos na naman dito kay Matubato? Miss Butterfly, hello po. Sabi ng mga nagko-comment, si Trillanes yan, si Trillanes na naman. Hindi natin alam. Kung sinong may contact pa ba si Trillanes at si Matubato. Pero ito raw si Matubato, tinulungan raw siya ng isang pare na makalabas siya ng bansang Pilipinas. Tinulungan raw siya. So, tingnan nyo ang timing ha. Alam yung ginigipit nila si VP Sara sa impeachment. Tapos si former President Duterte, dito naman si EJK, di ba, na suhan ng mga tugkong. Saka, lalabas si Matubato. Di ba? Laot Quarry. Tama yan. Sa Roland 123. I remember, Laot Quarry yan sa Davao. Thank you for reminding Roland 123. So yun. Ang galing ng timing nila. Hindi nila alam na matalino na po ngayon ang taong bayan. Sinong maniniwala dito kay Matubato? Isa rin itong New York Times. Di ko maintindihan bakit in-interview nila si Matubato. Ano abilidad ni Matubato na maniniwala sila dito? Diba? Binayaran ba itong New York Times? O parang magmukhang kapanipaniwala, gagamitin ang hindi media ng Pilipinas. Media pa talaga na sa labas. Diba? Ganyan lang. Ganito yung evidence. Hindi nga rewind script, Miss E. Sobra pa ito rewind script. Ano ito? Revise script. Ni-revise nila. Kasi itong mga sinasabi ni Matubato ngayon, wala ito sa mga sinasabi niya noon sa hearing. So, invento na naman ito. Nagtatanong lang tayo ha, kasi di ko talaga matandaan kung sinabi ni Matubato na kasama si Dilima sa hit list. Tapos meron siyang 5,000 salary. Tapos iba pa yung sobre na ibigay sa kanya sa mga nagurgur niya. Tapos hindi matatandaan anong ipresenta mo. Di ba? So useless kung ikaw lalantad ka ng krimen kasi yung korte po maghahanap ng ebidensya. Paano kapawaan hahanga ako sa iyo Matubato. Ito yung ginamit ko noon, ito yung ginamit ko sa paggurgur nila. Ganyan ba na hindi yung mag-imbento ka man lang ng istorya, wala kang ipakita na totoo yan. Diba? Iba pa yung sobre na nasaan yung sobre? Maniniwala ba kayo dito kay kay Dilima, kay Matubato? Ako it's very obvious na ito po ay gawa-gawa lamang. Gawa-gawa lang ito. Kung ikaw Matubato, kung meron kang bayag, kayo ni Trillanes, kung meron kayong bayag, lahat ng mga bintang nyo kay former President Duterte, patunayan nyo yan sa korte. Okay? Hindi puro satsat. Kung sasabihin ko sa inyo na naggurgur ganito, magiging useless yan kapag hearsay lang yung mga sinasabi nyo. Wala yung walang credibility po yung mga pinagsasabi nyo.